Good day mga ka-island, dito ay nagmamadali akong bumaba dahil sasama ako sa utol ko sa pangingisda. Sa totoo lang wala akong balak sumama, tinawagan lang ako ni Sheds TV at inaaya. Dahil ang dami daw lutang ng gulyasan o skipjack tuna, dito lang sa tapat. Pagdating ko nga mga ka-island ay wala daw kaming krudo sabi ng mga utol ko. Kaya heto at nangutang muna ako kay Sheds TV. Total siya naman ang nagyaya di pahiramin niya muna ako ng krudo. Matuloy lang ang aming palakaya. Sadyang pinapuno ko na itong lagayan para may magamit pa ang utol ko sa araw ng bukas. Panahon nga pala na yun ng gulyasan mga ka-island o skipjack tuna, kaya halos lahat ng may mga bangkang dimotor ay nasa laot at naguunahang sumampa sa lutang ng gulyasan. Heto na nga kami mga ka-island at nandito lang sa tapat ang target location namin. Dahil dito lang din naman pabalik-balik ang lutang ng gulyasan. Hindi pa nga kami halos nakakalayo mga ka-island ay nakakita na kami ng lutang. Kaya naman itinudo na ng utol ko ang makina. Ganito lang ang aming gagawin mga ka-island, ang maghahunt ng lutang ng gulyasan hanggang sumapit ang takip silim. Marami kaming nakikitang lutang mga ka-island kaya lang di naman namin maabutan at nawawala na ito bago pa man kami dumating. Habang kami ay paikot-ikot dito sa area ay napansin namin mga ka-island na kanina pang nakatigil si Sheds TV. Kaya linapitan na muna namin para alamin kung ano ang nangyari. Pinasok na pala ng maraming tubig ang bangka niya dahil di daw niya namalaya na natanggal ang goma na nakabara sa maliit na butas ng kasko niya. At ito ang naging dahilan ng pagkasira ng cross joint niya. At dahil to the rescue kami ay hinagisan ko na siya ng lubid para hilahin na lang namin siya hanggang makarating sa tabi. Ganito lang ang buhay sa laot mga ka-island. Give and take to help each other in times of need is everyone's main priority. Naihatid na nga namin si Sheds TV sa tabi kaya naman kami ibabalik ulit sa laot para makipaghabulan sa mga maiilap na skipjack tuna. Sa pagbalik namin sa laot ay sinubukan namin na lumapit sa maraming bangka at nagbabaka sakali na nandoon ang maraming sibad ng gulyasan. At dito mga ka-island ay nakasabay pa nga namin itong kapatid ni Kuya Exxon sa paghahabol ng skipjack tuna. Para po sa kaalaman ng lahat, si Kuya Exxon nga pala ang gumawa ng bangka ko at mapapanood ninyo ang buong proseso sa kanyang YouTube channel na Kabantay Vlog. Ang daming lutang mga ka-island, kaya lang pag sumasampa na kami dun sa may lutang nawawala na, tapos pihikan pa kumain. So ang oras natin ngayon is 3:30. Mag-aantay lang tayo baka mga alas 5 ng hapon o alas 4 ganun, mga pahapon o alas 6 baka kumain na yung mga yan. Ngayon pihikan pa at saka nawawala pa yung lutang. So abangan natin mga ka-island na sana mamaya pag medyo paggabi na ay tuloy-tuloy at makahuli na tayo. Mag-aalas 4 na nga ng hapon mga ka-island pero wala pa rin kaming nahuhuli. Paminsan-minsan ay nakakadaan naman kami ng magagandang lutang kaya lang hindi kumakagat sa pain na hila-hila namin. Umikot lang kami ng umikot mga ka-island habang hinihintay namin na sumapit ang alas 5 ng hapon. Baka sakali na sa ganitong mga oras ay lumutang ng maganda ang gulyasan. Time check mga ka-island, pasado 5 PM na pero sa kasamaang palad, napakadalang ng lumutang ang mga gulyasan. Nagsiuwian na din mga ka-island ang mga bangka na nasa paligid namin at kami na lang halos ang natitirang bangka dito sa laot. Kaya naman nagpasya na lang kami na umuwi na lang at may banta na babawi na lang kami sa araw ng bukas. Sa ilang oras na paikot-ikot kami sa laot mga ka-island ay halos kalahati din sa tangke ang naubos naming krudo. Alam nyo naman mga ka-island na mapakrudo o gasolina ay napakamahal sa panahon ngayon. Kaya naman bilang mangingisda at ito lang din naman ang inaasahang source of income namin ay masaya na kami na makabawi man lang sa krudo sa tuwing kami ay lalaot. Pero mas masaya syempre kung nakabawi ka na sa krudo ay may kinita ka pa. Ganon talaga ang buhay mangingisda mga ka-island. May panahon na sobra-sobra ang biyaya at may panahon din naman na walang wala. Ang pinakamahalaga sa lahat ay marunong pa rin tayong magpasalamat sa Diyos ano man ang mga kaganapan sa araw-araw ng ating buhay.